trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the realm, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Blessed be the name of Jesus. We thank you, Lord. We glorify the name of the Lord. Hallelujah. Oh, we glorify the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. 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 Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contain the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Panginoon, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Salamat po sa kabila ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Patuloy pong iniaabot ang iyong mapagpalang kamay upang kami ay makaranas ng katatagan, makaranas ng kagalingan, higit sa lahat kalayaan sa kasalanan. Ama, sa hapon pong ito, dalangin po namin, samahan kami ng Espiritu Santo. Gabayan kami lahat, pagpalain kaming lahat na naparito. Gayon din ang aming mamahal sa buhay na nasa Pilipinas, Panginoon. Ingatan po sila at iligtas sa namang kapahamakan. Ama, in a special way, dalangin po namin sa iyo ang kalusugan ng aming minamahal na punong lingkod. Luwin mo siya bigyan ng kalakasan at patuloy mong gamiting daluyan ng iyong kapangyarihan. And Father God, naniniwala kami, Panginoon, ang hindi magagawa ng tao, magagawa mo po, Panginoon. Muli, patuloy naming luluwalatin at pararangalan ang dakilang pangalan sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Buksan natin Ebanghelyo ng Panginoon sa Luke chapter 18 verses 1 to 8. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawala ng pag-asa. Sinabi niya, sa isang lunsod,
ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Sa lungsod ding yon ay may isang biyuda. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, "Bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin." Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, "Kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. Sapagat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupuntan niya rito." At nagpatuloy ang Panginoon, "Pakinggan ninyo ang sinabi ng masamang hukom na iyon. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa mga minamahal niya na dumaraing sa kanya araw at gabi? Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay sa kanila ang katarungan. Ngunit, sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya?" Mga magulang kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Hallelujah. Purihin ng Diyos, palakpakan ng Panginoon. Taas natin sa Panginoon ng mga prayer request. Lahat ng daladala natin, taas natin sa Panginoon. Tubig, langis, panyo, Biblia, larawan ng asawa kung mayroon. Yung kung wala, di wala. Larawan ng mga marites sa kapitbahay. O kaya yung larawan ng marites sa katabi mo. Pagdasal natin, ha? Request ko lang sa inyo. Kayo ba'y nagdadasal? Sige, request ko lang sa inyo. Baka pwede naman, isama nyo sa panalangin bago kayo matulog ang kalusugan ng punong lingkod. At syempre, isama nyo rin sa panalangin yung tagumpay ng anibersaryo sa Hong Kong. Maraming pagsubok na pinagdaraanan ng Hong Kong. Alam ng Diyos yun. Wala namang nalilihim sa Kanya. Okay, tayo po'y magdasal. Mahal na Panginoon, walang imposible sa iyo. Naniniwala kami, Panginoon, ang iyong mga hinirang sa lugar nito ng Hong Kong ay patuloy mo pong pinagpapala. Hindi po nagbabago ang iyong pagmamahal. Nagbabago ang aming kapwa, ang mga kapakikisama, nagbabago. Pero alam namin, ikaw po ang pagmamahal mo hindi nagbabago. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain po, Panginoon, ang mga bagay na itinatas ng aming mga kapatid. Naniniwala kami, Panginoon, gagamitin pong daluyan ng kapangyarihan ng mga bagay nito. Higit sa lahat, Ama, pagpalain po ang mga prayer request. Father, we know, bago dumating ang anibersaryo sa December, answered prayer po, Panginoon, ng aming mga kapatid. And Lord, pagpalain po, Panginoon, ang aming mga kaibigan na wala dito. Umaasa kami, Panginoon, sila'y muling magkakaroon ng init ng paglilingkod sa iyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ang lahat ay magsabi ng okay, purihin ng Diyos, purihin ng Panginoon. Kumusta na kayo? Thank God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Thank God, I'm blessed, happy and prosperous talaga. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Come on. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Amen! Thank God, ako'y mayaman Matalino! at matalino pa. Dito pa sila.
Pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda. Bata man matanda, dahil may matanda. Pag narinig, Yan ang iyong salita. sasabihin mo, Ibang-ibang kay sa'yo. Jack yun! Happy and prosperous talaga. Everybody sing! Thank God I am blessed. Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God ako'y mayaman. At matalino pa. Thank God! Thank God ako'y marangal. At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko. Hallelujah! Sa kanya'y nagbigay. Siksik-liklik umaapaw ang buhay. Pag si El Shaddai, Jack yun! Happy and prosperous talaga. Kumusta ka na, kapatid? Thank God! I am blessed. Kanta! Happy and prosperous talaga. Amen. Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God, Ako'y hey! marangal. At matuwid na. Thank God, happy. Pag-ibig ko'y wagas na. Thank God, I am blessed. happy and prosperous talaga. Sabi ka ng amen. Thank God, ako'y mayaman. Ay, lahat ng matalino. Sumisigaw. Woo! Thank God, Ako'y marangal. at matuwid na. Thank God. God, happy. Ano? Pag-ibig ko'y wagas na happy and prosperous. Happy and prosperous talaga. Hallelujah! Happy and prosperous talaga! Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa. Matalino, matuwid, marangal, Wagas ang pag-ibig. malaya, Payapa ang kalooban. Maginhawa at matagumpay! Amen. Glory to God. Glory to God. Kamayin mo katabi mo, sabi mo sa kanya, milyonarya ka na. O wala na, tapos na. Hindi na ako magsasalita. Mga milyonarya na kayo. Okay. May announcement lang ako. Ayan. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na maingay. Ganito, sa dami ng pinuntahan para sa anibersaryo, lahat sila fully booked. Oo. Pati yung Cochin Theater, sarado, fully booked. Wala tayong, so, kailangan natin pa ng dasal. Ay, walang nag-amen. Ngayon, ito, mula ngayon hanggang December 7, loobin ng Diyos, mapagbigyan na tayo sa Saikong Auditorium. Saan ba yung Saikong Auditorium? Saikong School. Parang may nanalo doon. Hindi ba yun? Ha? Pray pa. Sabi ko, kumusta ko yung mga intercessory? Nag-scatter na sa iba't ibang bansa pala intercessory dito. Ha? Ipanalangin natin na ma-approve na yon ng principal. Total, mga milyonaryo naman kayo eh. Siguro, kayang-kaya nyo tapatan yung, bilihin natin yung eskwelahan. Gusto nyo. Okay. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, maligayang Pasko. Ayan. Alam niyo sa amin, sa mga disciple, sa mga disciple sa amin, pag nagbabatian kami, ang unang bumati siyang bibigyan ng regalo. O yung, di ba nagbatian kayo, binati nyo? Yung binati nyo, bigyan nyo ng regalo. Tapos yung bumati sa'yo, siya naman nagbibigay. Bigyan ng regalo. Now,
Hindi naman Pasko ng pagsilang kasi may undas pa eh. Hindi Pasko ng pagsilang ang pagbati ko. Ang pagbati ko ng Pasko, yung pinakamasayang Pasko. Alam mo yung pinakamasayang Pasko? Ang Pasko ng muling pagkabuhay. At dahil nabuhay si Kristo, meron tayong simbahan. At dahil nabuhay si Kristo, nandito tayo lahat. Alam niyo kung hindi nabuhay si Kristo, malamang iba-ibang tribo natin. Nalaman ko sa sa Google, ako pala, yung mga apelyido'y Balisbis, nalahi pala kami ng mga Igorot. Ha? Sa totoo lang, iba-iba mga tribo natin, kung hindi tayo naging Kristiyano, malamang may mga bahag pa yung mga disciple natin dito. Iba-iba mga ano pa. Pero salamat kay Kristo, buhay siya, at dahil buhay siya, may pangako siya eh. Sabi sa Ebanghelyo kanina, aalis ako at ipaghahanda ko kayo ng matutuluyan. At babalik ako para kunin kayo. Now, ang tanong ganito mga kapatid, kung papipiliin kita, Hong Kong o Pilipinas? Gusto mo umuwi na, no? Halimbawa, Hong Kong o Amerika? Pilipinas o London? Okay, makinig kayo. Kahit saan, pwede. Bakit? Dahil inalay mo yung sarili mo sa Diyos, hindi na ako nagmamay-ari sarili mo. Ang Diyos ang nagdidesisyon kung saan ka dadalhin. Hindi ka pwedeng kumapit sa isang lugar, hindi, dito lang ako sa Hong Kong, kapatid. Maraming nagsabi dito lang sa Hong Kong, nasa Amerika na. Maraming nagsabing dito lang sa Hong Kong, pero nasaan na? Nasa Italy. Ako nga, wala namang kaplano-planong pumunta ng Hong Kong. Natulog lang ako sa Maynila, pagkagising ko, Hong Kong na. Oo, natulog ako sa Maynila 2:00 na madaling araw. Oo, pagkagising ko, uy, Hong Kong na. Ibig sabihin, kapatid, hindi ka taga rito. Hindi tayo taga-earth. Tayo mga aliens. Kasi taga-langit tayo eh. Alam niyo may pangako ang Diyos? Nasabi sa Luke 12:32, huwag kayong matakot munting kawan. Sapagkat, kinalulugod ng inyong Ama na ibibigay sa inyo ang kanyang kaharian. Gustong-gusto nang ibalik ni El Shaddai si Jesus. Kaya lang nadidelay. Alam niyo kung bakit? O sinong handa na pag dumating si Kristo? Handa na pag dumating si Kristo? Handa na kayo? Uy, yung iba nga, di makataas ng kamay. Alam niyo kung bakit matagal? Kasi alam niya, hindi pa tayo handa. Kung sabihin mo, handa na ako, ready na ako, pero iisipin mo, paano yung kamag-anak ko? Si Chong, si Chang, si ate, si kuya. Ikaw ligtas, pero paano yung mga kasama mo sa sentral? Kanina pa nagpapepekwa. Pero mga kapatid, ano sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Sa kanyang pangako tulad na inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na lahat magsisi, magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na tayo'y mapahamak. Okay, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, maupo na tayo. Sabi siguro, nako, sa itsura ni brother, mukhang hindi magpapaupo. Ang laki-laki ng relo sa harapan ko, Sus Maria Josep. Parang sinabi ng camera woman, Brad, iksian mo lang. Alam nyo, sa Pilipinas, sino gusto umuwi ng Pilipinas? Hindi ko alam kung ganito sistema rito sa Hong Kong. Pero sa Pilipinas, or sa lipunan natin ginagalawan, meron tinatawag na selective justice. Ano yung selective justice? Yung kung sino lang may magkakaroon ng katarungan. Yung kung sino lang may mapapansin. Pag wala eh. Selective justice. Kung kaya naman may mga tao talaga namang may unfair advantage. Unfair advantage. Kasi
Maglalakad, daming security guard. Unfair, di ba? Di ba? Para bang, wala bang katarungan ng Diyos? Kung minsan, kapatid, kagaya natin, request tayo ng request, pero ang tagal i-answered prayer. Di ba? Iba nga rito, 12 years na sa gawain, o 37, 36 years sa gawain, hanggang ngayon, hindi pa answered prayer. Di ba? Dumating ako rito, dalaga. That was 2013. 25th anniversary. Dumating ako, dalaga siya. Hanggang ngayon, dalaga pa rin. Por 10%. Ang dami niyan. Ha? Kanina rin kausap ko doon sa tindahan. Sus Mariosep. Sister Cherry. Ay, binanggit ko tuloy yung pangalan. sorry. Dumating ako rin 2013. Member pa siya ng Katagalugan. Ngayon, di na siya Tagalog. Kung minsan tuloy, akala natin, hindi na tayo mahal ng Diyos. Minsan matagal, hindi nangyayaring gusto natin. At pag hindi nangyari, nagtatampo na at nagdaramdam ang ilan sa atin. Kaya yung iba nasa central. Pag nakita mo sila, kantahan nyo ganito. Pag nakita mo yung mga sister natin sa central, kantahan nyo, sayang sinta ang sinumpaan, ang pagtitingin ng tunay. Nais mo bang kalimutang ganap ang ating tawanan at galak? Kung mawawala ka sa gawain, sinta, paano ang blessing mo? Ibibigay sana sa'yo. Absent. Pag wala sa gawain, sa palagay nyo, sa totoo lang, kung saan ka tinawag ng Diyos, pag bumalik si Kristo, doon ka hanapin eh. Naku, asan na kayong sister? Pabalik si Kristo, hala. Pagdating niya rito, ay wala na sa Saikong, nasa Central, nagpepekwa. Kaya wag kayong mawawala sa gawain ng Panginoon. Ha? Kahit sabihin nyo, pabago-bago yung sistema, kapatid, tandaan nyo, nagbabagong lahat, subalit ang pagmamahal ng Diyos ay kailanman hindi nagbabago. Ang tanong, bakit tayo hindi pa answered prayer? Ang tanong kasi ganito, mapagkakatiwalaan ka ba? Ha? Are you sure? Ako humihingi ako ng sasakyan. Si Brother Boyd, matagal nang humihingi ng sasakyan. Kaya lang hindi ko binibigyan. Bakit? Hindi ako marunong mag-drive. Di mo ha? Huwag kang hihingi ng malaking bahay kung yung kwarto hindi mo maayos. Sus Mariosep, to cart. Paano magkakaroon ng malaking pera? Nako, gastador. Pagdating sa Central, one day millionaire. Bili ng bili. Paano ka mapagkakatiwalaan sa malaki? Yung simpleng $100, isang araw lang, tapos na. Ay, Santa Maria, Ina ng Diyos. Oh, di ba? Oh, bakit hanggang ngayon dalaga pa rin? Bakit? Kasi, by choice. Hindi, may iba naman talagang by choice. Di nagmadre na lang sana kayo. Pero ganito, bakit, Brad? Humingi ako ng bahay, hindi binibigyan. Kasi maliit na kwarto, hubad, tapon. Bahala na sila. Malamang. Pero kung nagmadre ka, nakatala na ang buhay mo sa kaharian ni Yahweh El Shaddai. Sasagot pa kasi. Now, huwag kang hihingi ng mapapangasawa kung hindi mo naman makasundo yung tatay mo, nakadugo mo. Ba't wala pa akong asawa? Yung pinsan mo nga, hindi mo kasundo.
Hindi mo mabati-bati, tapos asawa pa na hindi mo naman kadugo. Kapatid, alam ng Diyos ang limitasyon mo. Huwag kang hihingi ng isang bagay na hindi mo naman kayang panindigan. Kaya nga, mga kapatid, madalas tayong mayabang lang, hindi naman natin kaya, ipinipilit natin. Oh, amen, kaya ko yan. Pagdating sa dulo, nabali ang sanga. Tapos kapalaran, hahanap ng iba. Hindi pwede yun. Kinakailangan, Jeffrey, makinig ka. Pag sinabi mo, gawin mo. Pag sinabi mo, maglilingkod ako kay El Shaddai, anong mang mangyari, panindigan mo ang paglilingkod mo. Paano kapag papalain? Hindi ka naman nagsishare. Oh? Sasabihin, sino pinagpala? Woo! Sino magpapatotoo? Now, aasahan mo magpagpapalain ka kung hindi ka naman nagpapatotoo? Siguraduhin mo. Kasi, sasabihin na Lord, paano kung pagpapalain? Alam ko naman yan. Pag siya na magsishare, absent yan. Kinig kayo. Kapag nagsishare, parang eskwelahan. Di ba sa eskwelahan, kapag nagre-recite ka, kilala ka ng teacher. Pag hindi ka nagre-recite, mother ko, teacher ko sa algebra. Sus Mario Joseph, sumalangit nawa. Algebra! Wow! Hanggang ngayon, di ka pa rin maintindihan yung is x is equals to y. Naintindihan nyo ba yun? Ha? Sabi ng mother ko, siyempre, recitation. Balisbis, solve the problem on the board. Sus. Pagdating, sabi ng mother ko, wrong. Pero, kahit wrong, nag-recite ako. Diba? Nag-recite ako. Kung ibang teacher yon, kahit mali sagot nito, nagre-recite ito. Pagdating sa langit, pag humingi ka, Lord, tabang! Sasabihin ng angel, sino ba yun? Sasabihin ng angel, di ka man nakikitang nagre-recite sa saikong yan. Hindi man nagsishare. Pero yung laging tumatotoo, buntong hininga pa lang, answered prayer na agad. Kaya yung mga choir, o ko sa inyo, mamaya, sa kanila kayo magpa-pray-over. Kasi lagi silang nakatayo. Yung mga dancer, lagi na pinagpapatotoo. Marunong akong sumayaw. Di ba? Yung mga malalakas sa loob tumayo, nako, buntong hininga pa lang, answered prayer na kayo. Baka mag-overtime ako, hindi ko relo, hanggang alas 3 lang ako. Alam mo, just in case lang ako rito, sa totoo lang. JIC lang ako. JIC, just in case. Just in case wala pa yung preacher, ako muna. Yung pasensya kayo, walang buhok. Pero kahit walang buhok, masayahin naman ako. Now, kung talagang mapagkakatiwalaan ka sa malit na bagay, alam ng Diyos yan eh. Narinig niyo ba yung kwento tungkol sa isang mother butler? Mother butler? Yung isang mother butler, naglilingkod sa Lord sa simbahan. Siyempre, simbahan, mother butler eh. Now, sa tagal niya, senior, super senior na siya. Naglilingkod sa simbahan. Nako, may mga anak siya sa Amerika, mga doktor, mga nurse. Pero may tiyuhin siya, multi-billionaire. Grabe. May malaking estate sa Chicago. Kaya lang yung tiyuhin niyang mayaman na bilyonaryo namatay. Pero bago mamatay, naalala niya kanyang pamangkin na super senior na rin, nagtatrabaho, tumutulong simbahan. Sabi niya, bago mamatay, pinamanahan siya ng $2 million. Wow, talaga. May problema. Hindi masabi-sabi ng anak na nagmana siya ng 2 million kasi mahina ang puso. Baka pag sinabi, oxygen pa lang, kulang pa. So anong ginawa nila? Usap-usap, uwi tayo sa Pilipinas. Pag sa Pilipinas, ano gagawin natin? Sabihin natin, paano nga sasabihin, baka atakihin sa puso? So ginawa nila, saan ba si nanay lagi? Sa simbahan, kinausap si Father. Sabi kay Father, alam mo, sabi ng mga kapatid, uwi na rin tayo, baka sakaling hindi kayanin ni nanay, at least nasa reunion na tayo.
Handang-handa na, no? Baka sakali. Now, sabi niya, Father, may problema kami. O, bakit na naman? Si nanay kasi ganito, nagmana ng ganito, ganyan. Eh, may problema, hindi namin masabi. Bakit nga? Kasi may sakit sa puso. Nag-enlargement eh. Ah, ganun? Paano namin sasabihin? Sabi ni Father, huwag kayong mag-alala. Don't worry. Akong gagawa ng paraan. Sunday, 6 a.m., mga misa ng mga senior sa Maynila. Uy, ayan sister, nag-aayos ng lamesa. Prepare siya. Nakita siya ni Father, Uy, sister, kumusta ka na? Ang sagot ni sister, Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid. Marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at prayer partner pala siya. Sabi ni Father, Uy, ang swerte mo naman. Alam mga pare, hindi iniisip lagi swerte. Ang swerte mo naman, nag-El Shaddai ka na. Uy, alam mo yung nakikita natin sa TV, ang lalaki ng peril, nalatag sa billiard table, no? Trilyon-trilyon, sinusugal lang. Sabi nga, swerte naman. Sabi ng sister, wala yan, Father. Ay nga pala, sister, maiba ko. Halimbawa lang. Halimbawa, ikaw nagsisilbi kay El Shaddai, tapos nasa ano ka pa, Mother Butler. Halimbawa, natuwa sa iyo ang Diyos at biniyayaan ka ng malaking halaga. Anong gagawin mo? Ang sabi ng sister, wala yan, Father. Pag dumating sa akin ang blessing ni El Shaddai, yung kalahati ibibigay ko sa parokya. Hinimatay si Father! Sus Mariosep. Hindi kinaya. Siguraduhin mo, kaya mo. Kaya nga, di ba, pag humihingi ka ng blessing sa Lord, paunti-unting binibigay ng Diyos. Kasi, yung kayamanang hindi mo pinaghirapan, pag dumating yun, hindi mo kakayanin. Baka malunod ka sa dami ng kotse. Mataranta ka. Inahabol ka lagi ng BIR. Sabi nung oras, 3:00 na. Okay, sa gospel tayo. Now, may tinuturo ang Panginoon Kristo sa Ebanghelyo. Una, manalangin at huwag panghinaan ng loob. Sinabi ni Jesus sa kanilang ang talinhaga ito upang ituro sa kanila ang dapat silang laging manalangin at huwag mawawalan ng pag-asa. Ang panalangin ay palatandaan ng ating patuloy na pagtitiwala sa Diyos. Pag nagdarasal ka, pinapakita mo na may kinikilala kang Diyos. Iba kumakain, kung kailan nasa bibig na yung chicken joy. Saka maalala magpanalangin, kapatid, every day, lagi kang pinagpapala ng Diyos, unahin mo ang Diyos. Huwag tayong titigil kahit tila walang kasagutan. Ang pananampalataya ay sinusubok sa katahimikan ng Diyos. Tinetest ka na, tatahimik muna ako. Pero hindi ka naman dinededman ng Lord. Tinitingnan niya. Kaya lang kumisan tayo, Lord, ang tagal naman ang hinihingi kong blessing. 100,000, Lord. Hiram na lang. Tulungan na kita, Lord, ha? Uutang muna ako. Umutang ka. 100,000. Pagdating doon, eto na yung anghel. Ay, meron na siya. Bigay ko na lang sa choir. Pag may hinihingi ka, manalig kang darating. Huwag mo nang tulungan ng Diyos. Kasi ang Diyos, kaya kanyang tulungan. Hindi kailangan ng Diyos ang tulong. Hello? Maghintay ka. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, manalangin kayong walang patid. Sino nagsasalita mag-isa rito? Hindi nga. Sino nagsasalita? Taas ang kamay, nagsasalita mag-isa. Mga baliw. Teka. Sa totoo lang, kapatid. Hindi naman sarili mo kausap mo eh. Ang kausap mo yung Diyos na sumasayo. Di ba? Uy, alam nyo ba? Naalala, 2013, nandito ako. Ngayon, nung pauwi na ako, si Brother Rex, papunta na rito. Papunta rito si Brother Rex. Ngayon, ang ginawa, ako lang mag-isa papuntang airport dahil sila sumalubong. Kawawa naman si Anak Leto mag-isa. Walang nagatid sa airport. Ako lang. Alam nyo, habang naglalakad na ako, last call for blah blah, passenger blah blah blah, for Philippine blah blah.
Di pababa na akong escalator. Ginaganyan-ganyan ko pa yung aking passport. Naku, nung tingin ko yung passport ko, wala yung ticket ko. Nawala. Ay, sa sobrang nervous ko siyang naghahangad ng pagkup-kup. Lord, Lord, ako lang mag-isa. Lord, saan napunta yung ticket ko? Hindi ko makakauwi. Akit ako escalator. Naku, saan kaya nalaglag yun? Doon nag-soft drink nga pala ko. Akit pa ko 2 palapag. Iba talaga pag nasa Hong Kong. Kung sa Manila yun, wala na. Pero kung sa Hong Kong, nakita ko palipad-lipad. Sabi ko, ano kaya yun? Tinignan ko. Eto yung ticket ko, makauwi na nga. Akalain mo, pauwi na lang ako ng Pilipinas, may himala pang ginagawa ang Diyos. Kaya tandaan nyo kapatid, kahit anong oras, kayang-kayang gumawa ng himala ng ating Yahweh El Shaddai. Now, pangalawa, yung halimbawa ng babaeng balo. Taas kami yung mga balo! Sus. Kinig kayo. Bilisan natin to at may oras ako. Mamaya, babalik na ako ng Maynila. Ganito, huwag kayong makipagnegosyo sa balo. Teka. Ikaw naman, Sister Lilian, tuturo-turo ka, manuno ka. Mahirap makipagnegosyo sa balo. Bakit? Kapag binaya mo ang balo, kakampi niya ang Diyos. Pero hindi ko sinasabing manalangin kayo, mabalo kayo. Ang sinasabi ko lang, kapag balo, wala nang ibang inaasahan, kundi si Yahweh El Shaddai. Sister Lilian, nakaturo eh. May isang balo sa lungsod na iyon na palaging lumalapit sa hukom. Yung balo kasi, walang kapangyarihan sa lipunan, ngunit hindi siya tumigil ng kakahingi ng katarungan. Ipinakita niya yung pagtsatsaga, determinasyon at tiwala na makamit ang hustisya. Siya ay larawan ng mananampalatayang patuloy na nananalangin sa kabila ng pagsubok. Matthew 7:7, humingi kayo at kayo bibigyan. Hebrews 10:36, kailangan ninyong pagtsatsaga upang matanggap ninyong pinangako ng Diyos. Romans 12:12, maging masigla sa pag-asa, matiisin sa kapigatian, matyaga sa pananalangin. O, gets? Kunin nyo lang yung kopya, ma'am. Anood na lang kayo. Romans chapter 5, verse 4. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Kapag problema mo, mister mo, tsagain mo sa panalangin. Huwag mong tagain. O, pangatlo, ang Diyos ay makatarungan at tapat na sumagot sa panalangin. See? Tapat ang Diyos kahit matagal. Ha? Ako hindi ko nawawalan ng pag-asa. Pag ito tumubo, huyo kayo sa akin. Ay, alam nyo, nung pagdating ko kahapon, bago matulog, tinanong ba naman ako ni Sister Tess, Brad, anong shampoo mo? Huh? Sabi ko, ano ba naman? Ano ba ito? Iniinsulto ba ako? O ano? Hindi, sa totoo lang, nagsashampoo pa naman ako. Alam mo yung shampoo ko? Head and Shoulder. O di ba wala naman sinabing hair and shoulder? Head and Shoulder. O di pasado. Okay, hindi ba't ipaghihinganti ng Diyos ang kanyang mga hinirang na dapat na dumaring sa kanya araw-araw at gabi? Wow! Kapatid, huwag kang titigil magdasal. Pagising sa umaga, magdasal. Pag kumain, huwag kalimutan. Pag nagtatrabaho, huwag kalimutan. Dasal. Bago matulog, kahit pag nabagay, Santo, Amen. Pagod na sa Diyos ko. Ay nako, hirap na hirap ang mga kunyang. Pero mga kunyang na yan, milyonaryo sa harapan ni Yahweh El Shaddai. Ang Diyos ay hindi tulad ng masamang hukom, siya ay makatarungan at mahabagin. Maaring tila mabagal ang sagot ng Diyos, ngunit laging nasa tamang oras. Awit 34:17, ang mga matuwid ay dumadaing at dinirinig sila ng Panginoon. 2 Peter chapter 3 verse 9, hindi mabagal ang Panginoon sa pagtupad ng kanyang
pangako. Lahat kayo sa araw na ito, answered prayer na tayo. Sabi mo yung katabi, kapatid, finally! Ayun na kayo. Ano ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita. Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala sa gabay ng sa gabay ng lingkod niya. pinagpala. Finally, Ako ngayon may bagong buhay. ako ngayon ay pinagpala. Finally, Ang lahat po ng tagumpay nagtatanong ka man. ako ngayon ay tagumpay. Finally. Sabay-sabay. Yes. Finally. Sama. Ang buhay ko ngayon. Ang buhay ko ngayon. Siksik-lig-lig ang biyaya. Kung may pagsubok man. Kung may pagsubok man. ay hindi alintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa at kalakasan sa pagtahak sa Das na kabanalan. Finally! Finally! Ako ngayon'y malaya na. Ako ngayon'y malaya na. Finally! Nasa kamay ng mga mayaman na. Ako ngayon'y mayaman na. Finally! Sumisigaw ang mga magaling na. Ako ngayon ay magaling na. finally! Sabay-sabay! Yes! Finally! 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 Ang lahat na may bagong buhay ay umaawit Ako kayo ngayon may bagong buhay. Finally! Amen. Ang lahat ng pinagpala ay Ako nagkataas at ngayon ay kumakaway. pinagpala. Finally! Lahat mo ng tagumpay. Ako ngayon ay tagumpay. Finally! Sabay-sabay! Yes! Finally! 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 Sabay-sabay! Yes! Finally! Minsan pa! Finally! Tayo pong lahat! Yes! Finally! Uwian na. Magagaling na tayo. Uy, alam nyo, nagpa-check up ako. Saka na natin pag-usapan, next week na lang. Finally, pang-apat. Hindi kasi nagpa-check up ka. Kami lahat ng mga disciple dumadaan sa pag-check up. Mula nang matulog si Brother Rex, lahat kami require. Hulo? Naku, nalaman ko. Tumataas pala creatinine ko. Makahala naman. Epektado. Sabi ko sa doktor, sabi na doktor, anong gusto mo? Anong tawag doon ginagawa pag ano? Dialysis. Sabi ng doktor sa akin, ano Brad, gusto mo mag-dialysis o gamot? Sabi ko, pre-over, pwede. Hindi, sige, sabi ko, gamot na, gamot. Ha? Sige, gamot. Kaya, Mario Joseph, ewan ko kung may, tumitingin ako na may tindahan ng gamot dyan, baka maubusan ako ng stock. Baka sumobra ako hanggang January. Ngunit, ito ha, ngunit, sabi ng Panginoon, pagdating kaya ng anak ng tao, makatagpo kaya siya ng pananampalataya sa saykong? Sige ha, susuguri ng, meron pa bang outreach ministry? Suguri ng central. Hatakin yung mga dapat hatakin. Sabihin nyo, may warning na ang Diyos. Pag hindi ka bumalik, hindi kita babalikan. Pero babalikan ka ni El Shaddai. Nakapagod, pabalik-balik, hindi ka naman. Sabi mo sa kanya, kapatid, hinahanap ka na. Absent ka na naman. Puro ka pekwa. Ito ay hamon sa atin. Hamon sa atin to.
Hamon sa ating lahat na manatiling tapat hanggang wakas. Sa panahon ng paghihintay, mga kapatid, ang pananampalataya ay nasusubok. Tanging yaong patuloy na nananalangin at nagtitiwala ang matatagpuan ng Diyos na tapat. Kaya pag dumating si Kristo, siguraduhin mo, nagdarasal ka. Brad, may ginagawa ko kahit sukbit mo yung rosaryo mo rito, yung rosaryo, basta't nagdarasal ka. Importante. Usapan, nagdarasal. Kung wala kang rosaryo, siyang naghahangad ng pagkupkup ng kataas-taasan. Hallelujah. Hebrews 11:6. Kung walang pananampalataya, ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Makinig. Paano ka kalulugdan kung wala kang pananampalataya? Paano mo papatunayan may pananampalataya? Nagdarasal. Matthew 24:13. Ngunit ang magtitiis hanggang wakas ay maliligtas. Santiago chapter 1 verse 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, pagtagumpay niya, tatanggap siya ng putong ng buhay. Ang pananampalataya hindi lang paghingi. Puro hingi. Ang pananampalataya ay nagpapatunay ng ang panalangin ay nagpapatunay ng ating pananampalataya. Tulad ng balo, huwag tayong sumuko sa panalangin. Ang Diyos ay makatarungan, tapat, laging nakikinig. Ang tanong, mapagkakatiwalaan ba talaga tayo ng Diyos sa blessing? Andiyan na, sa langit yung blessing ninyo Kaya lang ang tanong, kakayanin mo ba pag binigay ng Diyos yung inihingi mo? Maging tulad ng balo, hindi sumuko. Huwag kang susuko. Magbago man ang sistema, mapalitan mo uli ang preacher, pabago-bagong preacher, huwag kang susuko. Ay, hindi na yung kalbo. Huwag kang mag-alala, yung kapalit ko, kalbo rin. Akala siguro ni Brother Paul Pantoa, hindi ko napanood yung sinabi niya. Nung sabi niya, ang papalit sa akin, mas kalbo sa akin. Alam niyo ba, pag nagkikita kami, ang batian namin, sabi niya, ang batian ko sa kanya, ay Bishop. Pagdating sa akin, hi Pope. Huh? Ano ba yun? Hindi na nahiya sa balat. Listen, wag kang, sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, may tiwala sa iyo ang Diyos. Wag kang susuko. Pag sumuko ka, choice mo yan. Ikaw ang nagdesisyon kapag sumuko ka. Amen? Okay, taas ang kamay. Sabihin natin sa Lord ito, as a prayer, itong awiting ito, mabuti ang Diyos. Amen. Narito lagi ang Diyos. Amen. Siya lang ang nagtiwala sa atin. Yung employer natin, kumisan walang tiwala sa atin Ayaw nga tang iwanan ng bahay, laging, huwag ka muna umalis, walang tao. Kapatid, ang Diyos may tiwala sa iyo. Pigit natin ating mga mata. We lift our hands to God. Hallelujah. Glory to God. Sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magmuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako, buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako,
bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, kay buti mo. Lagay mo ang kamay sa tapat ng iyong puso. Oh, we give you praise, Almighty Father. Sabihin natin, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po salamat at nagtitiwala ka sa akin. nagtitiwala ka sa akin. Salamat sa buhay Salamat sa na pinagkatiwala mo po sa akin. pinagkatiwala mo sa Sa hapon pong ito, sa hapon po naniniwala ako. naniniwala Lahat ng problema ko ng problema ay lutas na. ay lutas na. Nananalig po ako. Nananalig Anuman ang nakita anuman ang nakita ng doktor ng doktor sa aking katawan sa akin na hindi maganda, na hindi maganda. nananalig akong Nananalig ako. inalis mo na Inalis mo na. at ako'y magaling na. At ako'y magaling na. Salamat po Salamat sa iyong salita sa iyong salita na nagbigay sa akin na nagbigay sa ng lakas, ng lakas ng loob, ng loob at nagtitiwala ako. at nagtitiwala. Hindi ako Hindi ako mabibigo. mabibigo. Amen. 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 Okay? Find your partner. Baka makalimutan nyo na ito, ha? Huwag na huwag nyong kalilimutan ang find your partner. Ang unang sasabihin mo, magdasal. Magdasal. 1 plus 1. Magdasal. Sunod sabihin sa kanya, lagi kang magdarasal. Lagi kang magdarasal. 1 plus 1. 1, 2, 3. Magdasal. 3 plus 3. 1, 2, 3. Lagi kang magdarasal. Yan. Pag laging nagdarasal, answered prayer ka na. Answered prayer ka na. 1 plus 1. 1, 2, magdasal. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi kang magdarasal. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Answered prayer ka na. Amen. Pagpalain tayo ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. See you next week. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang lingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Cristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas. Ang dukha ay yayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas. Ang dukha ay yayaman nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Mga kapatid, manatili po tayo sa pwesto natin at tayo muna magsalmo sa pangunguna ni Sister Ruby Suliguen.
Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinganyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, buog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, Espiritu Santo. Amen.